2 taon kong pinatakbo ang babuyan ng pinsan kong si Victor. Sa puro galing lang, pinalaki ko iyon mula 20 inahin hanggang 200 pinatatabang baboy. Ngayong taon pa lang, nakapag-uwi na kami ng malinis na tubo. 2 milyong dolyar. At sa katapusan ng taon, binigyan ako ni Victor ng 80,000 dolyar at sinabing tapos na. Pagpapakain lang naman ng baboy, sabi niya. Kahit anong asong may tali, kayang gawin. Tinitigan ko ang notifikasyon ng deposito sa phone ko. Namuti ang mga daliri ko sa higpit ng pagkakahawak dito. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng eksena. 2 taon na ang nakalipas, nasa bingit ng pagbagsak ang farm ni Victor. Ang 20 inahin niya ay tinamaan ng porcine reproductive and respiratory syndrome. May ilan nang namatay. Ang iba naman ay naghihingalo. Wala nang pag-asang maisalba ang sitwasyon at ang tanging magagawa ay agarang bawasan ang alaga para mabawasan ang lugi at malinis ang kulungan. Kung hindi, babagsak kasama nito ang buong farm. Kaya pumunta si Victor sa bahay ko, dala ang sigarilyo at alak, sa kalumuhod. Nagmakaawa siya sa akin, sa pinsan niyang 2 taon nagtrabaho sa isang malaking korporasyon ng paghahayupan na bumalik at iligtas siya. Baliw man pakinggan, bumalik ka at bibigyan kita ng 30% bahagi ng pagmamay-ari. Kapag lumaki ang farm na ito, hinding-hindi kita dadayain. Pinaniwalaan ko siya. Iniwan ko ang trabaho ko sa syudad na mahigit 10,000 dolyar kada buwan ang sahod at bumalik sa nakalimutang baryong ito sa kabundukan. Mahigit 700 araw at gabi. Kumakain at natutulog ako sa isang barong-barong na yari sa Plywood, wala pang 10 metro kwadrado, katabi mismo ng kulungan ng baboy. Kapag nahihirapang manganak ang mga inahin, magdamag akong gising para ilabas ang mga bi. Kapag sumasalanta ang swine fever, ako ang nangunguna sa mga tauhan sa 7 sunod-sunod na araw ng pagdidisimpekta. Hinila ko ang farm pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pagkatapos, gumawa ako ng sarili kong formula ng probiotic fermented feed at ibinaba ko ang feed-to-meat ratio mula 3.2 hanggang 2.5. Mahigit 200 dolyar na dagdag na tubo iyon sa bawat baboy. Ang biogas digester na itinayo ko gamit ang umaagos na basura ay hindi lang nakasagot sa problema sa kalikasan. Malaki rin ang ibinaba ng bayarin sa kuryente. Sa loob ng 2 taon, ang muntik ng maluging maliit na operasyong ito ay naging pinakapinag-uusapang farm sa buong bayan. Ngayong taon, 2 batch pa lang ng pinatatabang baboy ay kumita na ng malinis na 2 milyong dolyar. Pero ng oras na para hatiin ang kita, ang 30% kong bahagi sa pagmamay-ari ay biglang naging 80,000 dolyar na bayad sa paghihirap. Victor, bilang pa ba ang ipinangako mong 30% 2 taon na ang nakalipas? Ah, iyon ba? Sabi-sabi ko lang iyon. Sineryoso mo naman talaga? Isa ka lang hampas lupang walang pera. Kung hindi kita kinuha, baka wala ka pang makain. At may kapal ka pang magsalita tungkol sa bahagi sa pagmamay-ari. Kunin mo ang pera at umalis ka. Huwag ka nang mag-abalang bumalik sa susunod na taon. Masyado lang talagang mabait si Marcos. 2 taong nagtrabaho araw at gabi at 80,000 dolyar lang ang nakuha niya. Ang lamig noon. Pero si Victor na ngayon ang pinakamayamang tao sa baryo. Walang gustong bumangga sa kanya. Sa simula pa lang naman, walang pera si Marcos. Si Victor ang naglabas ng lupa at puhunan. Tauhan lang naman si Marcos. Kaya tanggapin mo na kung ano ang ibinigay sa'yo. Wala ni isang taong nagsalita para sa akin. Kahit si Mayor Roy. Nakatayo lang siya roon, nakapamaywang sa likod ang mga kamay, napabuntong hininga at nanatiling tahimik. Nakatayo ang mga magulang ko sa likuran ko, nanginginig sa galit, namumula ang mga mata, handang sugurin sila. Pinigilan ko sila. Tumingin ako sa mapanghamak na mukha ni Victor at sa isip ko, unti-unti nang nabubuo ang plano. CJ, 80,000 dolyar na lang. Tatanggapin ko. Napakurap si Victor. Malinaw na hindi niya inasahang susuko ako ng ganoon kadali. Pagkatapos, lalo pang lumapad ang ngisi niya. Matalino kang bata. Kunin mo ang perang iyan. Maghanap ka ng trabaho sa syudad. Tigilan mo na ang pagtambay rito sa baryo. Ang pag-aalaga ng baboy ay hindi para sa mga hampas lupang tulad mo. Hindi ko na siya muling tinapunan ng tingin. Mahina ko lang sinabi. Victor, tandaan mo ito, itong 80,000 dolyar na ibinigay mo ngayon. Pagkalipas ng 6 na buwan, pagsisisihan mo ito habang buhay. Isinama ko ang mga magulang ko at naglakad palayo. Umalingaw-ngaw sa likod namin ang tawanan ni na Victor at Diana, malakas at walang kahihiyan. Napabuntong hininga ng mabigat ang tatay ko habang naglalakad kami. Anak, pababayaan mo na lang ba talaga ito? Mawawalan na lang ng saysay ang 2 taon mo.
Minsan akong lumingon sa farm na nagliliwanag sa dami ng ilaw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ko. Tay, walang pagdurusang nasayang. Lahat ng utang niya sa akin, babawin ko at may kasama pang interes. Akala niya, sapat na ang 80,000 dolyar na ito para mapabalik ako sa paghahanap ng trabaho sa syudad. Wala siyang ideya na ito na mismo ang magiging hatol niya. Pag-uwi ko, ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto. Binuksan ko ang kwadernong pinunan ko ng 2 taong datos sa pagsasaka. Bawat pahina ay siksik sa impormasyon. Mga survival rate ng bawat batch. Mga feed-to-meat ratio. Mga plano sa pagkontrol ng sakit. Mga formula ng fermented feed. At ang kumpletong plano para sa isang pinagsamang eco-farm na hindi ko kailanman nagamit sa farm ni Victor. Ang mahalaga lang sa kanya noon ay panandali ang kita. Tumanggi siyang mamuhunan sa ecosystem cycle ng farm. Ang mismong bagay na hubog sa kinabukasan ng industriyang ito. Binuksan ko ang mapa. Tumigil ang tingin ko sa abandonadong flood basin sa kanlurang dulo ng baryo. Halos 30 ektarya ang lawak ng lupang iyon. Nasa mababang bahagi ito ng lugar. Tuwing umuulan, napupuno ito ng tubig at nagiging parang lawa. Nangingitim at nabubulok ang tubig. Natatakpan ng makakapal na algae bloom. Walang tumutubong kahit ano roon kahit pananim. Tinatawag iyon ng mga taga-baryo na putikan. Walang may gusto roon kahit ibigay pa ng libre. Halos 5 taon na itong nakatiwangwang. Para sa iba, isa lamang itong walang kwentang laysyan. Pero para sa akin, ito ang perpektong pundasyon para sa isang eco-farm. Maaaring baguhin ang anyo ng basin at gawing biogas digester at oxidation pond. Ang perpektong solusyon sa pinakamalaking suliraning pangkapaligiran ng pag-aalaga ng baboy. At ang malawak na bakanting lupa sa tabi nito ay napakainam para sa mga kulungan ng baboy. Magtanim ng ryegrass at alfalfa sa palibot ng buong lugar. Gamitin ang fermented na dumi ng baboy bilang pataba. Ipakain muli sa mga baboy ang tumubong damo. Isang kumpletong ecosystem cycle para sa farm. At dahil malayo ang lupang iyon sa baryo, walang magiging alitan sa mga kapitbahay. 10 beses na mas maayos ang kondisyon para sa biosecurity kaysa sa kahit anong farm sa bayan. Kinabukasan, unang-una pa lang sa umaga, dumiretso ako sa opisina ng baryo dala ang 80,000 dolyar sa bulsa ko. Tinitigan ako ni Mayor Roy na parabang nawalan na ako ng bait. Baliw, ano nang ginagawa mo rito? Tungkol ba ito sa nangyari kahapon kay Victor? Wala akong magagawa roon. Siya ang pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa baryo. Nakatali ang mga kamay ko. Mayor Roy, hindi po iyon ang ipinunta ko rito. Gusto kong upahan ang putikan sa kanlurang bahagi ng baryo. 5 taon. Magkano ang renta? Ano? Gusto mong upahan ang putikan? Baliw ka na talaga. May nabuwag ba si Victor sa ulo mo? Walang tumutubo roon. Para saan mo gagamitin iyon? Kahit libre, walang gustong kumuha niyan. Magtatayo ako ng babuyan. Isang eco-farm. Binabaha ang lugar sa tuwing umuulan. Hindi ka nga makapaglagay ng pundasyon doon, babuyan pa kaya ang maitayo mo. At isa pa, 80,000 dolyar lang ang hawak mo. Pag-upa ng lupa. Pagtatayo ng mga pasilidad. Pagbili ng mga bik. Wala ni isa sa mga iyon ang libre. Makinig ka sa payo ko, iho. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan mong pera. Mayor Roy, alam ko ang ginagawa ko. Sabihin niyo na lang po ang renta. Nang makita ni Roy na hindi ako urong, napabuntong hininga siya. Nakatingga lang naman ang lupang iyon at nabubulok. Kung gusto mo talaga, 1,000 dolyar kada taon. Pampasimbulo lang. Pero lilinawin ko agad. Kapag nalugi ka, walang pananagutan ang baryo. Kahit 1 sentimo. Ayos lang. Agad kong pinirmahan ang kontrata. Idiniin ko ang pula kong thumbprint dito. At nagbayad ng 5,000 dolyar para sa buong 5 taon ng pauna. 45,000 dolyar na lang ang natira. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, kumalat na sa buong baryo ang balita. Nang pumunta ako para suriin ang putikan, marami ng tao ang nagtipon. Nagtuturo at nagbubulungan. Tuluyan na siyang nabaliw. Sira na talaga ang ulo niya. Dadalhin niya ang lahat ng ipon niya sa isang latsian at iniisip niyang makakapag-alaga siya ng baboy. Tama si Victor. Wala talagang laman ang utak ng taong ito. Kaya pala pagpapakain lang ng hayop ang kaya niyang gawin. Kahit mga asong gala, ayaw pumunta roon. Tapos gusto niyang mag-alaga ng baboy. Hanggang katapusan lang ng taon ang ibinibigay ko sa kanya bago siya tuluyang malugi. Sumingit sina Victor at Diana sa gitna ng mga tao.
Ibinaba ni Victor ang bintana ng Audi niya habang tumatawa ng halos hindi na makahinga. Baliw! Kung naiinitan ka sa 80,000 dolyar na nasa bulsa mo, ililibre na lang kita sa bayan. Bakit mo pa itatapon sa lasyan? Kung gusto mo talagang magtrabaho kasama ang mga baboy, magtrabaho ka na lang sa ilalim ko. 3,000 dolyar kada buwan. May pagkain at tirahan pa. Tumawa si Diana. Victor, tigilan mo na ang pang-aasar sa kanya. Gusto na niyang maging amo ngayon. Tingnan na lang natin kung makakapagpalaki ng gintong baboy ang latiang ito para sa kanya. Hindi ko sila pinansin. Isinuot ko ang waders kong hanggang dibdib ang taas at humakbang ako papasok sa malamig at maputik na tubig. Sinukat ko ang lalim at iginuhit ang mapa ng buong lupain. Bawat datos ay maingat kong isinulat sa kwaderno. Maitim at mabaho ang putik sa putikan. Unti-unting umaakyat ang lamig sa loob ng suot kong waders. Pero may nag-aalab sa loob ko. Victor, akala mo kapag inagaw mo ang farm, nakuha mo na ang lahat. Nagkakamali ka. Ang tunay na mahalaga ay hindi kailanman ang mga kulungang iyon. Nasa isip ko iyon noon pa man. Ang kaalaman. Ang 2 taong karanasang pinaghirapan ko sa gitna ng putik at dumi. Habang mas mayabang ka ngayon, mas mapapahiya kapag kalipas ng 6 na buwan. Habang abala pa rin ako sa pagsukat at pagpapawis sa putikan, may isang puting pickup truck na huminto sa tabi ko. Lumapit ang isang dalagang nakasuot ng field jacket at nakapusod ang buhok. Kumusta, Serena ang pangalan ko. Isa akong teknisyan mula sa tanggapan ng paghahayupan at veterinaryo ng county. Kakalipat ko lang sa bayang ito para mga siwa sa pag-iwas sa mga sakit ng hayop. May field visit ako ngayon. Nabalitaan kong may nagpaplanong magtayo ng eco farm dito sa putikan. Kaya napadaan ako para tingnan. Huminto ako at tumingala. Tumama ang sikat ng araw sa mukha niya. Kumikinang ang mga mata niya na parang mga bituin. Hindi ko kailanman mahuhulaan na ang estrangherang ito ang magiging pinakamaasahang katuwang sa pagbabalik ko. Lumuhod si Serena sa gilid ng tubig. Kumuha siya ng kaunting putik at inamoy ito. Pagkatapos, tiningnan niya ang plano ng lugar na hawak ko. Biglang lumaki ang mga mata niya. Ang layout na ito. Isa itong ganap na integrated eco-farming model. Mga drainage channel. Biogas digester. Oxidation pond. Mga zona para sa forage crops. Napakalinaw ng pagkakamapa ng bawat bahagi. Pati biosecurity buffer ay nakamarka. Nag-aral ka ba ng animal science sa kolehiyo? 2 taon akong nagtrabaho sa isang malaking korporasyon ng paghahayupan pagkatapos noon. Ngumiti ako at iniabot ang kwaderno ko. Narito ang formula ko para sa fermented feed at ang plano ko para sa pagkontrol ng sakit. Pati ang mga pamantayan sa pagtatayo ng farm. Isa-isang binuklat ni Serena ang mga pahina. Lalo siyang namangha sa bawat pahinang mabasa niya. Pagkatapos ay bigla siyang napatingala. Mas profesional pa ang planong ito kaysa sa karamihan ng inilalabas ng opisina namin para sa maliliit na magsasaka. Lalo na itong probiotic fermented feed formula. May baba ang feed-to-meat ratio hanggang 2.5. Hindi man lang pinapangarap iyan ng karamihan sa maliliit na magsasaka. May kung anong uminit sa loob ko sa mga salitang iyon. Sa loob ng 2 taon, ang tanging inalala ni Victor ay kung tumataba ba ang mga baboy. Hindi niya kailanman pinahalagahan kung gaano kahalaga ang kaalaman ko. Ito ang unang pagkakataong may tunay na nakakita kung gaano kalalim ang mga nabuo ko. Orihinal na balak kong gamitin ang modelong ito sa dating farm. Pero ang may-ari ay puro mabilisang kita lang ang iniisip at tumangging mamuhunan. Mapait akong humiti at maikli kong ikinuwento ang nangyari sa amin ni Victor. Kumunot ang noo ni Serena habang nakikinig. Sobra naman iyon. Tahasang pagnanakaw iyon ang bunga ng trabaho mo. Pero sa totoo lang, mabuti na rin. Ang pagsasarili mo lang ang paraan para mapatakbo ang modelong ito sa buong potensyal nito. Lumuhod siya at nagsimulang magsulat sa site plan ko gamit ang ballpen habang nagsasalita. Hindi mo kailangang pantayin ang buong basin na ito. Samantalahin mo ang natural itong dalisdis. Maghukay ka ng 3 pangunahing drainage channel at idugtong ang mga iyon sa lawa sa timog. Lagyan ng graba ang ilalim ng mga kanal para hindi maipon ang banlik. Magtayo ka ng imbakan ng tubig sa pinakamataas na bahagi. Para sa pagdidilig ng forage crops kapag tagtuyot at para sa pag-agos ng tubig baha kapag tag-ulan. Dapat ilagay ang mga kulungan ng baboy sa pinakamataas na bahagi sa hilaga, nakaharap sa timog. Pinakamaganda ang liwanag at daloy ng hangin doon. Kinumputa ko na. Kapag maayos nang na-develop ang lupang ito, kasya rito ang hindi bababa sa 2 karaniwang laki ng kulungan ng baboy.
80 inahing pundasyon at 1,500 pinatatabang baboy kada taon. Madali lang. Tiningnan ko ang binagong plano. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang iniisip ko lang noon ay tapatan ang buong basin sa pagpapatambak ng lupa. Hindi man lang sumagi sa isip ko na gamitin ang dalisdis para sa natural na drainage. Iyon pa lang ay makakatipid na ng malaki sa gasto sa paghukay at pagtatambak. Serena, salamat. Hindi ko maiisip iyon ng mag-isa. Huwag mo akong tawaging ganoon. Serena na lang. Ngumiti siya. Lumabas ang 2 maliliit na biloy sa pisngi niya. Pagkatapos kong magtapos sa Provincial Agricultural Academy, bumalik ako rito. Gusto kong dalhin ang totoong siyensya sa mga lokal na magsasaka. Ikaw ang unang maliit na magsasakang nakilala ko na talagang nakaunawa sa eco-farming at may kumpletong plano para suportahan iyon. Kung ayos lang sa'yo, magiging teknikal na tagapayo mo ako. Libre. Natigilan ako. Halos hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ilang gabi na akong puyat sa pag-iisip tungkol sa puhunan. Mga inspeksyon sa lugar. Mga aplikasyon para sa grant. At biglang dumating si Serena na parang sagot sa lahat ng problema ko. Talaga? Siyempre. Itinuro ni Serena ang plano. Kapag nagtagumpay ang farm na ito, magiging sertipikadong modelong eco-farm ito ng bayang ito. At magagamit ko ito bilang case study para sa pananaliksik ko, makapaglabas ng papel, at makuha ang susunod kong titulo. Pareho tayong panalo. At isa pa. Ngayong taon, may programa ang county para sa mga umuwing residente na gustong magsimula ng negosyo sa kanayunan. May hiwalay ding subsidya para sa eco-farming. Pasok ang proyekto mo sa pareho. Ako na ang bahala sa mga aplikasyon. Hindi bababa sa $100,000 na pautang na walang interes ang maaari mong makuha. Dagdag pa ang libreng mga bakuna at mga gamit para sa biosecurity. Sa isang pangungusap na iyon, nalutas ang pinakamalaki kong problema. Pagkatapos upahan ang lupa, $45,000 na lang ang natira sa akin. Pagtatayo ng kulungan, pagbili ng mga big, pagbili ng pakain, lahat ay nangangailangan ng pera. Plano ko sanang unti-unting itayo ang lahat. Paisa-isang bahagi. Pero sa pautang na walang interes na ito, kaya ko nang itayo agad ang buong kulungan ayon sa kumpletong pamantayan. Nang hapong iyon, 4 na tuloy-tuloy na oras kaming nakayukong 2 ni Serena sa lugar. Pinagdesisyonan namin ang bawat detalye. Plano ng konstruksyon, sistema ng drainage, mga patakaran sa biosecurity, bawat detalye hanggang sa pinakahuling sukat. Habang palubog ang araw, naghanda si Serena para bumalik sa bayan. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin, ipapadala ko bukas ang mga dokumento para sa aplikasyon ng grant. Ihanda mo ang ID mo at ang kontrata ng pag-upa. Sa makalawa, sasamahan kita sa opisina ng county para isumite ang mga dokumento. Maaprobahan iyon sa loob ng 1 linggo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Pinanood ko siyang umalis, punong-puno ng pasasalamat ang dibdib ko. Huwag mo akong pasalamatan. Naniniwala ako sa kakayahan mo at naniniwala rin ako sa proyektong ito. Kumaway siya, sumakay sa pickup niya at umalis. Nakatayo lang ako roon, hawak ang plano na puno na ngayon ng mga tala niya, at mas matatag ang loob ko kaysa dati. Victor, akala mo kapag inagaw mo ang farm, matatapos na ako. Hindi mo kailanman maiisip. Hindi lang kakayahan ang meron ako. Ngayon, may suporta na ako ng gobyerno at may profesional na katuwang. Habang paikot-ikot ka sa baryo sakay ng Audi mo at nagpapanggap na malaking tao, nagtatanim na ako ng binhi rito mismo sa latiang ito. Ang binhing magpapaguho sa buong mundong binuo mo. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa mga magulang ko ang tungkol sa aplikasyon ng grant. Sa wakas ay nawala ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Marcus, sabi ng nanay ko, alam kong kaya mo ito. Napakarami mo ng pinagdaanan. Kumakain pa ako nang tumunog ang phone ko. Si Victor iyon. Punong-puno ng pangungutya ang boses niya. Baliw. Narinig kong nakahanap ka raw ng babae mula sa opisina ng paghahayupan. Huwag mong hayaang paglaruan kanyan. Ano bang alam ng babae tungkol sa pag-aalaga ng baboy? Makinig ka sa payo ko. Bitawan mo na ang pag-upa sa putikan at magtrabaho ka na lang para sa akin. Dadagdagan ko ang sahod mo ng $500. Kung hindi, ubos ka bago matapos ang taon. Wala ka ng pambili ng pagkain. Hindi na, Victor. Wala kang pakialam sa farm ko. Asikasuhin mo ang sarili mong farm. Panahon ng tagsibol ngayon. Ito ang kasagsagan ng pagdami ng mga peste at sakit na nadadala ng hangin. Marami pang butas ang proseso mo ng pagdidisinpekta. Siguraduhin mong hindi mamamatay ang buong kawan mo. Pinutol ko ang tawag at ibinlock ang numero niya.
Marahil iniisip niyang sinusumpa ko lang siya. Pero totoo ang sinasabi ko. Ako ang gumawa ng bawat biosecurity protocol sa farm niya. Pagkaalis ko, tumigil siya sa seryosong pagsunod sa sanitasyon para makatipid. Gumagamit pa siya ng mga peking murang bakuna. Ang panahon ng mga sakit sa tagsibol ang unang pader na babanggain niya. Ang kailangan ko lang gawin ay patakbuhin ang sarili kong operasyon at panoorin siyang maglakad diretsyo papunta sa hukay. Kakalipas lang ng pista ng mga parol nang maaprubahan ang grant mula sa county. $100,000 na pautang para sa pagsisimula ng negosyo, walang interes, ang direktang pumasok sa account ko. Inaprubahan din ng opisina ng paghahayupan ng county ang isang buong pick-up ng libreng mga bakuna at mga disinfectant. Tinupad ni Serena ang pangako niya. Hindi lang niya inasikaso ang bawat dokumento. Nagdala rin siya ng construction crew mula sa bayan upang maitayo ang mga kulungan sa pinakamababang posibleng halaga. Unti-unting nagsimulang dumayo ang mga taga-baryo para manood. Pinagmasdan nila kung paano nagbabago ang dating masukal na latyan. Paunti-unti, araw-araw, nawala ang pangungutya. Hindi ko akalaing may mapapala pala sa latyang ito. Tingnan mo ang mga drainage channel. Napakaayos ng pagkakalatag. Mas professional pa kaysa sa farm ni Victor. Baka kaya nga talaga niyang magtagumpay. Nakarating ang balita kay Victor. Hindi na siya mapakali. Ilang beses siyang dumaan sakay ng Audi niya. Tumitigil siya sa malapit, madilim ang mukha at pabulong na nagmumura. Hindi ko siya kahit minsan pinansin. Alam kong kinakabahan siya. Natatakot siyang baka talagang magtagumpay ang farm na ito. Natatakot siyang maagaw ko ang titulo niya bilang pinakamahusay na mag-aalaga ng baboy sa bayan. At higit sa lahat, natatakot siyang malaman ng buong baryo na nagtagumpay lang ang farm niya dahil sa trabaho ko. Ilang araw ang lumipas. Pagkatapos ay dumating ang problema. Nang gabing iyon, katatapos lang ng mga manggagawa na ilatag ang pundasyon ng kulungan. Naikabit na rin nila ang ground membrane bilang paghahanda sa pagbuhos ng semento kinabukasan. Pero pagdating ko sa lugar, nanlamig ako sa galit. Pinagpuputol-putol ang membrane gamit ang gunting. Punong-puno ng lupa at bato ang mga drainage channel at tuluyang pinatuyo ang reservoir. Sinadya ito. Maayos ang lahat nang umalis kami kahapon. Pilit na binuksan ang kandado. Dumating din si Serena at natigilan sa pagkakita sa pinsala. Mahigpit na nakakunot ang noo niya. Sobra naman ito. May taong ayaw na maitayo ang farm na ito. Bukod kay Victor, wala nang ibang gagawa nito. Alam ko na agad kung sino ang may kagagawan. Kahapon lang ng hapon, dumaan si Victor sa lugar. Pinagmasdan niya ang buong proyekto habang nagpapakawala ng mga patutsada. Sinasabi niyang magulo raw ang disenyo ng kulungan ko at babagsak din daw iyon balang araw. Maghahain ba tayo ng reklamo sa pulis? Tanong ni Serena. Umiling ako. Walang kamera sa lugar, walang ebidensya. Maghahain lang tayo ng ulat, magkakaroon ng numero ng kaso, walang mahuhuli at masasayang pa ang ilang araw ng schedule natin. Iyon mismo ang kinuwenta ni Victor kaya siya matapang. Walang reklamo. Lumuhod ako at tiningnan ang pinutol-putol na membrane. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ko. Gusto niya akong pabagalin. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Akala niya sapat na ang pagputol ng plastik at pagbabara ng kanal para pigilan ako. Wala siyang ideya. Doon mismo, kinausap ko ang kapatas ng mga manggagawa at binago namin ang buong pagkakasunod-sunod ng trabaho. Unahin ang pangunahing balangkas ng kulungan habang ang isa pang grupo ay muling naglalatag ng ground membrane. Kasabay nito, linisin ang mga drainage channel. 2 grupo ang sabay nakikilos. Magpapalitan ng pahinga ang mga manggagawa. Hindi hihinto ang mga makina. Lahat ay nagtulak ng husto mula pagsikat ng araw hanggang hating gabi. Sa loob ng isang araw at isang gabi, naayos ang lahat ng pinsala at mas malayo pa ang narating namin kaysa sa orihinal na progreso. Pagsikat ng araw, nailatag na ang huling piraso ng membrane. Tumingin ako sa buong lugar. Maayos, malinis at handang magpatuloy. Wala ni katiting na galit sa loob ko. Victor, pambungad pa lang ito. Habang mas pinipilit mo akong pigilan, lalo lang magiging maayos at kahanga-hanga ang farm na ito. Nagpatulong ako kay Serena para magpakabit ng mga high-definition na night vision camera sa 4 na sulok ng lugar. Wala ni isang bahagi ng pundasyon ng pader sa paligid ang naiwan na walang sakop ng kamera. 24 na oras na pagre-record. May backup pa sa cloud. Kahit sirain pa ng kung sino ang lokal na recorder, hindi mabubura ang mga video. Alam kong hindi pa tapos si Victor. At gaya ng inaasahan, sa loob lang ng 3 araw, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa buong baryo. Narinig mo ba?
Nakatayo raw ang farm ni Marcos sa ibabaw ng isang lumang libingan. May masamang sumpa raw ang lugar. Magkakasakit ang mga baboy. At kapag kinain mo ang karne, magkakasakit ka rin. At may isa pa. May sakit na raw ang mga biik niya. Galing pa raw sa ibang lugar. Sabi-sabi, African swine fever daw iyon. Kapag kumalat iyon, ubos ang lahat ng baboy sa baryo. Narinig ko rin na hindi raw pasado sa biosecurity standards ang farm niya. Kapag nagkaroon ng outbreak, buong baryo ang magsasuffer. Lalong lumala ang mga chismis. May ilang taga-baryong nagpunta sa opisina ng baryo at iginiit na ipatigil ni Mayor Roy ang konstruksyon ng farm ko. Natatakot daw silang mahawa ang sarili nilang mga alagang baboy. Walang magawa si Roy. Pinatawag niya ako para magpaliwanag. Pagpasok ko sa opisina, nandoon na si Victor. Nakasandal siya sa upuan at lalo pang nagpapasiklab ng usapan. Mayor Roy, hindi naman ako naghahanap ng gulo. Pero hindi biro ang African swine fever. Kapag nakapasok iyon dito, tapos ang lahat ng nag-aalaga ng baboy sa baryong ito. Sarili lang niyang kita ang iniisip ni Marcos. Wala siyang pakialam sa iba. Paano natin matatanggap iyon? Sumang-ayon ang ilang taga-baryo. Ipasara na iyan. Hindi siya dapat mag-alaga ng baboy rito. Tumingin ako sa mayabang na mukha ni Victor. Napatawa ako ng malamig. Pagkatapos ay malakas kong inilapag sa mesa ang isang makapal na bunto ng dokumento. Victor, sinasabi mong may problema ang farm ko. May mga paglabag daw sa biosecurity. Kung ganoon, tingnan mo ito. Opisyal na selyo mula sa County Livestock Bureau. Ulat ng inspeksyon sa biosecurity ng konstruksyon ng farm, pasado. Sertipiko para sa pag-iwas sa mga sakit ng hayop, pasado. Bawat isang item ay pumasa sa pambansang pamantayan. Sa katunayan, mas mataas pa ito kaysa sa karamihan ng mga farm sa bayang ito. May kompletong biosecurity buffer zone ang farm ko. May mga disinfection pool, may biosafe disposal facility. Bawat proseso ay ininspeksyon at inaprubahan ng county. Malinis ang lahat ng papeles, ganap na legal. Kumuha pa ako ng isa pang bunto ng dokumento at inihagis iyon sa harap ni Victor. Ngayon naman, pag-usapan natin ang farm mo, Victor. Noong nakaraang taon, pinagmulta ka dahil hindi ka pumasa sa environmental standards. Hindi pa rin naaayos ang biogas digester mo. Diretsong dumadaloy sa ilog ang maruming tubig mula sa farm mo at magulo ang buong biosecurity process mo. May papakita ka bang talaan ng pagdidisinfekta? Mga record ng pagbabakuna? Noong nakaraang buwan, gumamit ka ng mga peking bakuna mula sa ibang lugar at 3 pinatatabang baboy ang namatay. Akala mo hindi alam ng baryo. At ikaw pa ang nagpapakalat ng chismis na may African swine fever ang mga baboy ko. Sa ilalim ng batas sa pag-iwas sa sakit ng hayop, may legal na pananagutan ang pagpapakalat ng maling balita tungkol sa mga sakit. May recording ako na nagpapakitang ikaw mismo ang gumawa niyan. Isang taga-baryo ang nakakuha nito at mayroon din akong security footage na nagpapakitang pumasok ka sa farm ko ng 10 oras ng gabi para sirain ito. Gusto mo bang makita? Gusto mo ba talagang makita? Pagkabagsak pa lang ng mga salitang iyon, agad namutla si Victor. Bigla siyang tumayo. Punong-puno ng takot ang mga mata niya. Hindi niya kailanman inasahan ito. Hindi lang kumpleto at legal ang lahat ng dokumento ko. Naitala ko rin ang mga kasinungalingan niya at nahuli ko sa kamera ang pananabotahe niya. Natahimik ang buong silid. Nagbago ang paraan ng pagtingin nila kay Victor. Tinitigan ni Mayor Roy ang mga dokumentong may pulang selyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa maputla at nanginginig na mukha ni Victor. Malalim siyang napabuga ng hininga. Victor, sumobra ka na. Ganap na lisensyado ang farm ni Marcos at wala itong nilalabag na batas. Kapag nagpakalat ka pa ng isa pang chismis o gumawa ka pa ng isang eksena, hindi ito palalampasin ang baryong ito. Binuka ni Victor ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Tahimik siyang lumabas ng opisina ng baryo nang hindi man lang lumilingon. Pinanood ko siyang umalis. Wala akong naramdaman. Ito pa lang ang unang kahihiyan, marami pang kasunod. Mas mabilis ang naging pag-unlad ng farm kaysa sa inaasahan ko. Pagsapit ng katapusan ng Marso, ganap nang natapos ang 2 kulungang itinayo ayon sa kumpletong pamantayan. Dumating ang mga opisyal mula sa County Livestock Bureau para magsagawa ng inspeksyon. Doon mismo, itinalaga nila ang farm ko bilang sertipikadong modelong eco-farm ng buong bayan. At inanunsyo rin nilang balak nilang ipatupad ang modelo ko sa buong county. Ikinonekta ako ni Serena sa isang breeding farm ng county. Mayroon silang mga purebred na large white na inahin at mga durok na barako. Kumpleto ang talaan ng lahi.
Matibay laban sa sakit, mabilis lumaki, at kabilang sa pinakamahuhusay na breeding stock sa bansa sa kasalukuyan. Mas maganda pa rito, kabilang ang farm na iyon sa programa ng county para sa mga umuwing residente na nagsisimula ng negosyo sa kanayunan. Ang mga kwalipikadong magsasaka ay maaaring kumuha ng mga biik ng hulugan. Pagkatapos na lang bayaran ang puhunan kapag naibenta na ang mga baboy. Walang interes. Noong araw ng pagpirma namin, sumama sa akin si Serena. Sinuri ng tagapamahala ng farm ang plano ko sa pag-aalaga at ang sertipiko ko sa biosecurity. Kaagad niya itong inaprubahan. 10 purebred na large white na dumalaga ng hulugan. 2 durok na barakong pangparami at 50 biik na bagong awat sa gatas. Halos 200,000 dolyar ang kabuuang halaga. Sa katapusan ng taon pababayaran kapag naibenta na ang mga baboy. Noong araw na dinala namin ang mga baboy pabalik sa baryo, nagkagulo ang buong lugar. Sunod-sunod na pumasok ang mga truck na pangkargamento ng mga hayop sa tarangkahan ng farm ko. Nagsiksikan ang mga taga-baryo sa may pasukan. Hindi nila maalis ang tingin nila sa mga breeding stock. Naku po, ang gaganda ng mga baboy na ito. Mas magaganda pa kaysa sa mga alaga ni Victor. Narinig kong puro purebred daw ang mga ito. Mahigit 10,000 dolyar ang halaga ng isang inahin. Talagang nagtagumpay si Marcos. Bawat salita ay nakarating kay Victor. Nakatayo siya sa likuran ng mga tao habang nakatitig sa mga breeding stock sa farm ko. Puno ng inggit at pangamba ang mga mata niya. Maitim ang mukha niya na parang kawaling bakal. Mas alam niya kaysa kanino man kung ano ang ibig sabihin ng mga alagang iyon kapag ganap ng tumatakbo ang farm ko. May pinakamahuhusay na lahi, may napatunayang kakayahan, may suporta ng gobyerno, at may titulo pa bilang modelong farm ng county. Hindi magtatagal at malalampasan ko ang farm na 2 taon niyang pinakinabangan mula sa trabaho ko. Nataranta siya. Nang gabing iyon din, nagpadala siya ng tao sa breeding farm para subukan ding kumuha ng breeding stock ng hulugan. Diretsahan siyang tinanggihan. Simple lang ang dahilan. Bagsak ang farm niya sa environmental standards, hindi kumpleto ang mga record niya sa biosecurity, at mayroon pa siyang naitalang administratibong paglabag noon. Ni hindi siya lumalapit sa mga kinakailangang kwalifikasyon. Galit na galit si Victor. Inikot niya ang buong baryo at ikinuwento sa lahat na gumamit daw ako ng koneksyon at sinamantala ang isang babae para dayain ang sistema. Bawat salita niya ay puno ng pag-atake sa akin at kay Serena. Narinig ko ang lahat at wala akong naramdaman. Bibig niya iyon. Bahala siyang magsabi ng kahit ano. Lahat ng lakas at oras ko ay nakatuon sa mga baboy. Tuwing alas 5 ng umaga, nasa kulungan na ako. Sinusuri ko ang temperatura at halumigmig. Itinatala ko ang dami ng pakain na nakakain ng bawat baboy. Minamasdan ko ang kalagayan nila at inaayos ko ang formula ng fermented feed. Tuwing hapon, nagdidisinpekta ako ng mga kulungan. Sinusuri ko ang mga inahin kung nasa tamang siklo na para paramihin at binabakunahan ko ang mga bik. Sa gabi naman, nakaupo ako sa silid ng mga monitor at binabantayan ang mga kamera sa kulungan. Takot na takot akong may mapalampas. Halos araw-araw ding pumupunta si Serena sa farm. Nagsasagawa siya ng mga pagsusuri sa kalusugan. Inaayos ang plano para sa pag-iwas sa sakit at dinadalhan ako ng pinakabagong probiotic fermentation cultures mula sa Provincial Agricultural Academy. Mas lalo nitong pinahusay ang resulta ng pakain ko. Sa ilalim ng pangangalaga namin, mabilis lumaki ang batch na ito. Sa loob ng wala pang 1 buwan, ang 50 biik na bagong awat sa gatas ay mula 20 libra ay umabot sa mahigit 50 libra ang timbang. Makintab ang balahibo ng bawat isa, punong-puno ng sigla, walang kahit isang nagkasakit, 100% ang survival rate. Ilang buwan lang ang lumipas, matagumpay nang pumasok sa heat cycle at naparami ang lahat ng inahin. Makapal at luntiang tumubo ang ryegrass at alfalfa sa buong farm. Dahil pinatabaan ng fermented na dumi ng baboy, mabilis itong tumangkad at kumapal. Pinuputol namin ito, dinudurog at hinahalo sa pakain. Malaki ang ibinaba ng gastos namin sa feed at mas gumanda pa ang kalidad ng karne. Mas mataas ang lean ratio at may natural na malinis na bango ang mismong karne. Perpektong gumagana ang ecosystem cycle ng farm ko. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, unti-unting bumabagsak ang farm ni Victor. Kasabay ng pag-init ng panahon sa Tagsibol ay dumating ang panahon ng pagdami ng mga sakit. Pagkaalis ko, halos hindi na niya sineryoso ang biosecurity. Nagdidisinpekta lang kapag gusto niya at nilalaktawan kapag ayaw niya. Para makatipid, gumamit pa siya ng mga peking bakuna. Ngayon, dumarami ang mga baboy sa farm niya na inuubo at nilalagnat.
May ilang pinatatabang baboy na basta na lang bumabagsak at namamatay ng walang malinaw na dahilan. Nagpatawag siya ng veterinaryo. Ang naging diagnosis ay pangalawang impeksyon na dulot ng porcine reproductive and respiratory syndrome. Walang epekto ang gamot. Mas marami pang baboy ang namatay. Sa sobrang desperasyon, nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na pumunta sa farm ko para humingi ng tulong. Noong araw na iyon, nasa fermentation room ako at naghahalo ng pagkain nang pumasok siya. May pilit at malagkit na ngiti sa mukha niya. May dala siyang isang karton ng sigarilyo. Baliw! Nagkamali ako sa'yo noon. Ikaw ang mas mabuting tao. Huwag mo nang dibdibin iyon. Nagluto pa nga si Diana ng sabaw na manok. Pumunta ka sa amin mamayang gabi para maghapunan. At habang nandoon ka, tingnan mo na rin ang farm ko. Patuloy na namamatay ang mga baboy. Wala na akong ibang magawa. Tiningnan ko ang mukha niya. Ang hungkag at walang hiya niyang pagpapanggap at wala akong naramdaman kundi paghamak. Noong ninanakaw niya ang bahagi ko sa kita at minamaliit akong parabang kahit asong nakatali ay kayang gawin ang trabaho ko, naisip kaya niya ang araw na ito. Noong pinuputol niya ang membran ko sa kalagitnaan ng gabi at nagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa mga baboy ko, naisip kaya niya ito. Pasensya na, Victor. Wala akong oras. Hindi man lang ako tumingala. Patuloy lang akong naghahalo ng pakain. May buong farm akong kailangang asikasuhin. Hindi ako maaaring umalis. At isa pa, tagapagpakain lang naman ako ng baboy. Ano bang alam ko tungkol sa mga bagay na iyan? Mas mabuting maghanap ka ng mas kwalipikadong tao. Tumigas ang mukha ni Victor. Natigilan siya roon, walang masabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita sa pagitan ng mariing pagkakakuyom ng mga ngipin. Marcos, huwag mong abusuhin ang swerte mo. May kaunti kang alam tungkol sa mga baboy. Ano ngayon? Hindi ako naniniwalang hindi mabubuhay ang farm ko kapag wala ka. Marahas niyang ibinagsak ang karton ng sigarilyo sa lupa at padabog na umalis. Pinanood ko siyang umalis, nagingit-ngit sa galit at kahihiyan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa akin. Kung wala ako, talagang hindi mabubuhay ang farm mo. Akala mo ba ang pagkawala ng ilang baboy ang pinakamasamang mangyayari? Wala kang ideya. Ang tunay na sakuna ay naghihintay pa sa'yo. Umalis si Victor nang walang napala at sa halip na ayusin ang biosecurity at pamamalakad niya sa farm, lahat ng sisi ay ibinunton niya sa akin. Sa isip niya, kung hindi ako bumalik at nagtayo ng sarili kong farm, hindi siya mapapahiya. Hindi siya magiging katatawanan ng baryo at hindi babagsak ang farm niya. Ginawa niyang kasalanan ko ang lahat ng kabiguan niya at ang sumunod niyang ginawa ay lumampas na sa lahat ng hangganan at pumasok na sa tahasang kriminal na gawain. Pagsapit ng kalagitnaan ng Abril, mahigit 100 libra na ang timbang ng bawat baboy sa una kong batch ng pinatatabang alaga. 4 na buwan pa at handa na silang ibenta. Patuloy na nagbibigay ng mas magagandang resulta ang probiotic fermented feed ko. Umaabot sa 1.8 libra kada araw ang dagdag na timbang ng bawat baboy. Halos kalahating libra na mas mabilis kaysa sa karaniwang pakain at halos hindi sila nagkakasakit. Bihira kaming gumamit ng gamot. Mismong may-ari ng isang katayan ang personal na dumating para inspeksyonin ang operasyon. Doon mismo ay pumirma siya ng kontrata sa pagbili. Kapag handa na ang mga baboy, bibilhin niya ang buong batch sa presyong 50 sentimo na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Bayad agad sa oras ng paghahatid. Walang kahit 1 sentimong ibabawas. Noong araw na pumirma kami, nagdiwang kami ni Serena sa farm. Nagluto kami ng ilang putahe. Dumating din ang mga magulang ko. Nagtawanan ang buong pamilya hanggang sa sumakit ang mga mukha namin. Itinaas ng tatay ko ang baso niya habang kumikislap ang mga mata niya. Marcos, walang gaanong narating ang tatay mo sa buhay at dahil doon, marami kang pinagdaanan. Ngayong nakikita kitang nalampasan ang lahat ng iyon, sobrang ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Tay, mas gaganda pa ang mga bagay mula rito. Nagbanggaan ang mga baso namin. Punong-puno ang dibdib ko. Sa loob ng 4 na buwang ito, tanging ako lang ang nakaalam kung gaano karami ang tiniis ko. Kung ilang gabi akong hindi natulog at kung gaano kabigat ang lahat ng iyon. Walang makapaghahanda sa akin sa susunod na ginawa ni Victor. Direkta niyang pinuntirya ang mga baboy ko. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan kasama ang mga magulang ko at si Serena, halos 10:00 na. Hinatid ko pa uwi ang mga magulang ko. Pagkatapos ay bumalik ako sa farm. Gaya ng ginagawa ko gabi-gabi. Inikot ko ang buong paligid. Sinuri ko ang mga pinto, bintana at ang silid ng pakain. Mukhang maayos naman ang lahat, kaya bumalik ako sa maliit na kubong yari sa plywood para magpahinga.
Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang umalinggaw ang security alert sa phone ko. May taong pumasok sa silid ng pakain. Agad akong bumangon mula sa higaan. Binuksan ko ang live feed. 2 taong nakamaskara at nakasombrero ang pilit na binuksan ang kandado ng silid ng pakain at palihim na pumasok. Ang isa sa kanila ay bahagyang pilay kong maglakad. Si Victor iyon. Ang isa naman ay ang bayaw niyang si Brandon. May inilabas si Victor na puting plastic na boat mula sa kanyang jacket. Tinanggal niya ang takip at ibinuhos ang lahat ng puting pulbo sa tambak ng fermented feed na nakasalansan sa sulok. Pagkatapos ay hinalo niya iyon gamit ang pala. Nang matapos, pareho silang naglaho na parang mga anino. Nakatitig lang ako sa screen. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Alam ko kung ano ang pulbos na iyon. Sodium sulfate. Sa maliit na dami, ginagamit ito bilang pampadumi para sa mga baboy. Pero kapag sobra, nagdudulot ito ng matinding pagtatay, dehydration, pagpalya ng mga laman loob at kamatayan. Isang buong bote ang ibinuhos niya. Kung hindi ko ito nakita ngayong gabi, kung naipakain ko ito sa mga baboy bukas, atay sana silang lahat. Hindi na ito simpleng pananabotahe. Pagtatangkang sirain ang buong buhay ko ito. Kinuha ko ang phone ko at tumawag agad sa pulis. Kasabay nito, gumawa ako ng backup ng buong security footage. Cloud storage at 2 USB drive. 3 magkakahiwalay na backup. Wala pang 20 minuto, dumating na ang mga pulis mula sa himpilan ng bayan. Dinala ko sila agad sa silid ng pakain. Ipinakita ko ang kontaminadong pakain, ang pilit na binuksang kandado, at ipinapanood ko sa kanila ang buong security footage. Pagkatapos nilang mapanood ang video, tumigas ang kanilang mga mukha. Hindi na ito simpleng alitan sa pagitan ng 2 panig. Sinadyang pananabotahe ito sa isang operasyon ng negosyo. Agad silang kumuha ng mga sample ng pulbos mula sa pakain at ipinadala iyon para sa pagsusuri sa laboratorio. Kinuha rin nila ang security footage bilang ebidensya at nagtala ng kumpletong mga salaysay. Nang matapos ang lahat ng iyon, sumisikat na ang araw. Dumating din si Serena nang nagmamadali. Nakatitig siya sa kontaminadong pakain. Namumutla ang mukha niya sa galit. Tuluyan nang nasiraan ng bait ang taong iyon. Ang gumawa ng ganitong bagay. Makukulong siya. Tiningnan ko ang nalason na pakain. Malamig at kalmado ang mga mata ko. Alam ko nang hindi titigil si Victor. Kaya ako nagpakabit ng mga kamerang may buong saklaw ng lugar. Pero hindi ko inakalang magiging ganoon siya katapang o katanga para tumawid sa hangganan ng krimen. Dahil ito ang landas na pinili niya. Sisiguraduhin kong makarating siya sa dulo nito. 10:00 ng umaga, nasa bahay pa si Victor at naghihintay ng balita tungkol sa pagbagsak ng farm ko. Sa halip, mga pulis ang dumating sa pintuan niya at sabay nilang isinama sina Victor at Brandon para imbestigahan. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong baryo. Nagulat ang lahat. Walang nag-akalang talagang lalasonin ni Victor ang pakain ng iba. Hindi ka panipaniwala. Nilaso ni Victor ang mga baboy. Gusto niyang tuluyang wasakin si Marcos. Alam ko nang bulok ang ugali niya noon pa man. Ninakaw na niya ang 2 taong pinaghirapan ni Marcos at ngayon ito naman. Tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Ngayon, kasong kriminal na ito. Makukulong siya. Tama lang sa kanya. Nagpapanik ang asawa ni Victor na si Diana. Tumakbo siya papunta sa bahay namin habang umiiyak. Lumuhod siya at nakiusap na sumulat ako ng liham ng pagpapatawad. Marcos, nagmamakaawa ako sa'yo. Panandali ang nawala ng isip si Victor. Mabuti kang tao. Pakiusap, palampasin mo na ito kahit minsan lang. Kapag nakulong siya, tapos na ang pamilya namin. Humahagulgol si Diana sa sahig. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha niya. Pinanood siya ng nanay ko at naawa. Marcos, baka pwede mo nang palampasin. Magkakabaryo naman kayo. Araw-araw pa rin kayong magkakaharap. Tinulungan kong makatayo si Diana. Hindi man lang nagbago ang tono ng boses ko. Diana. Noong nilalagyan ni Victor ng lason ang pakain ko, naisip ba niyang magkakaharap pa kami araw-araw? Noong sinusubukan niyang patayin ang lahat ng baboy ko at sirain ang buhay ko, naisip ba niyang magpakita ng awa? Ang batas ay hindi bagay na pwede mong labagin at basta na lang balikan. Nilabag niya ito. Kaya haharapin niya ang mga kahihinatnan. Hindi ako susulat ng anumang liham. Ano man ang maging pasa ng hukuman, iyon ang masusunod. Nang makita ni Diana na wala siyang mapapala, biglang nagbago ang mukha niya. Tumayo siya at pasigaw na nagsalita. Marcos, huwag mong abusuhin ang swerte mo. Kaunting bagay lang naman ang inilagay niya sa pakain mo.
Hindi naman namatay ang mga baboy mo. Talaga bang ipakukulong mo siya dahil lang dito? Hindi pa ito tapos. Pasigaw siyang umalis. Pinanood ko lang siyang lumayo. Wala akong naramdaman. Hindi na ito tungkol sa akin. Ang taong naubusan ng oras ay si Victor. Sa huli, dahil hindi naman naipakain sa mga baboy ang kontaminadong pakain at walang aktual na pagkalugi na nangyari at dahil unang paglabag pa lamang iyon ni Victor, pinatawan siya ng himpilan ng 15 araw na pagkakakulong at $5,000 na multa. Noong araw na makalabas si Victor mula sa detention center, isa na siyang wasak na tao. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa kahit sino. Saan man siya magpunta, tinitingnan siya ng mga tao at pabulong na pinag-usapan. Kapag tumitingin siya sa farm ko, parang umaapaw sa puot ang mga mata niya. Pero nananatili siyang tahimik. Hindi na siya nangangahas pang lumapit sa farm ko. Ang problema, ang sarili niyang farm ang tuluyan ng nabubulok mula sa loob. Sa loob ng 15 araw na nakakulong siya, walang maayos na namahala rito. Tuluyang tumigil ang pagdidisimpekta. Ang mga patay na baboy ay basta na lang itinapon sa kanal sa likod ng kulungan. Wala man lang maayos at ligtas na paraan ng pagtatapon. Pagsapit ng katapusan ng Mayo, umabot sa mahigit 70 degree ang temperatura. Mabilis na lumala ang kalagayan ng farm at tuluyang sumiklab ang sakit. Unang tinamaan ang mga beak sa mga nursery pen. Nagkaroon ng malawakang paglaganap ng lagnat, pagtatae at pagsusuka. Walang gumana. Mahigit 20 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos, nagsimulang magpakita ng sintomas ang mga pinatatabang baboy. Ayaw nang kumain. Nangingitim at nangingulay ube ang balat. Hirap huminga at isa-isang bumabagsak. Isang tingin lang ng veterinaryo at namutla ito. Ibakante agad ang kulungan. Isa itong lubhang nakahahawang sakit. Kapag naghintay pa kayo, mamamatay ang bawat baboy sa farm na ito. Tuluyang nagpanik si Victor. Ang farm na ito ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Kapag namatay ang lahat ng baboy, mawawala ang lahat sa kanya. Takbo siya ng takbo kung saan-saan para maghanap ng mga veterinaryo. Ibinuhos niya ang pera niya sa pinakamamahaling mga gamot para sa mga baboy. Walang epekto. Dumami ng dumami ang mga patay na baboy sa buong bakuran. Umaabot ng milya-milya ang baho. Naamoy ito ng buong baryo. Nang makarating sa akin ang balita, abala kami ni Serena sa pag-ultrasound sa mga inahin para tingnan kung buntis ang mga ito. Napakunot noo si Serena. Lubhang nakahahawang sakit. Posibleng African swine fever ito. Kailangan natin itong iulat agad sa tanggapan ng paghahayupan. Kapag kumalat ito, tapos ang lahat ng nag-aalaga ng baboy sa bayang ito. Agad kaming tumawag sa opisina ng paghahayupan ng county. Sa loob ng 1 oras, dumating ang mga opisyal na namamahala sa pag-iwas sa sakit. Nakasuot sila ng kumpletong protective gear at pumasok sila sa farm ni Victor para kumuha ng mga sample. Nang hapong iyon din, lumabas ang resulta. Positibo sa African swine fever. Isa itong unang antas na sakit ng hayop. Kapag nakumpirma ito, inaatasan ng batas ang agarang pagpapatay sa lahat ng hayop. Ganap na ligtas na pagtatapon ng mga labi. Kumpletong pagdidisimpekta ng buong farm at 3 buwang pagbabawal sa muling paglalagay ng mga alagang hayop. Nang ibigay ng mga opisyal ang kautusan para sa pagpapatay ng mga alaga, bumagsak si Victor sa lupa. Maputlang maputla ang mukha niya. Mahigit 200 pinatatabang baboy. 12 ng mga inahin. Lahat sila ay pinatay at inilibing. Tapos na ang farm niya. Noong araw na iyon, narinig ng buong baryo ang pag-iyak ni Victor at ang paghiyaw ni Diana. Pumasok sa farm ang mga opisyal na nakasuot ng protective suit at pinatay ang bawat baboy. Dinala ang lahat ng hayop sa itinalagang lugar. Malalim na inilibing at itinapon ayon sa tamang proseso. Nakatitig si Victor sa walang lamang farm. Sa loob lamang ng isang gabi, pumuti ang kalahati ng buhok niya. Hindi lang niya nawala ang lahat ng kinita niya nitong nakaraang 2 taon. May utang pa siyang halos $500,000 sa supplier ng pakain at karagdagan pang $200,000 sa bangko. Wala ng farm. Wala ng mga baboy. Nawala na ang tanging pinagkukunan niya ng kita. Tiningnan ng mga taga-baryo ang pagbagsak niya at walang naawa. Deserve niya iyan. Siya rin ang may gawa ng lahat ng nangyari sa kanya. Ninakaw niya ang 2 taong pinaghirapan ni Marcus at pagkatapos ay sinubukan pang lasunin ang pakain nito. Karma. Kung sineryoso niya sana ang biosecurity, magkakasakit kaya ang mga baboy niya? Katabi lang ng farm niya ang farm ni Marcus, pero wala ni isang naging problema roon. Iyan ang kaibahan. Dati, kung magwaldas siya ng pera ay para bang siya ang may-ari ng buong lugar.
Ngayon, tingnan mo siya. Lugmok at baon sa utang. Tingnan natin kung makakapagmatigas pa siya ngayon. Bawat salitang naririnig ni Victor ay parang talim na humihiwa sa kanya. At sa isip niya, kasalanan ko ang lahat. Para sa kanya, kung hindi dahil sa akin, hindi siya hahantong sa ganito. Kung hindi ko raw iniulat ang farm niya dahil sa African swine fever, hindi raw papatayin ang mga baboy niya. Nang hapong iyon, dumating siya sa tarangkahan ng farm ko na maihawak na kutsilyo sa kusina. Namumula ang mga mata niya at sumisigaw na parang taong tuluyan ng nabasag. Marcus! Lumabas ka rito. Ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang nagsumbong sa farm ko. Papatayin kita ngayon. Nagtakbuhan sa takot ang mga taga-baryong nasa may tarangkahan. Narinig ko ang kaguluhan at lumabas ako ng farm. Tiningnan ko si Victor. Hysterical. Wasak na wasak. At wala akong naramdamang takot. Malamig at matatag lang ang tingin ko sa kanya. Victor. Nagkaroon ng African swine fever ang farm mo dahil pinabayaan mo ang biosecurity. Hindi sapat ang pagdidisinpekta mo. Hindi mo maayos na itinapon ang mga patay na baboy. Anong kinalaman ko roon? Ang African swine fever ay isang unang antas na sakit ng hayop. Sinumang tao o organisasyong makadiskubre nito ay mailigal na obligasyong ulat ito. Kung nanahimik ako at kumalat ito sa buong baryo, at nawala ng mga baboy ang lahat ng magsasaka, kaya mo bang akuin ang responsibilidad na iyon? Pumunta ka ngayon sa farm ko na may dalang itak at nagbanta sa buhay ko. Krimen na iyan. Kapag ipinagpatuloy mo pa ito, tatawag ako ng pulis at muli kang ipakukulong. Para iyong malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Victor. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga taga-baryo. Puro paghamak ang nakikita niya sa kanilang mga mukha. Bumagsak ang itak mula sa kamay niya nang may malakas na kalabog. Pagkatapos ay lumuhod siya sa lupa at humagulgol ng walang pagpipigil. Parang asong gala na wala nang mapuntahan. Tapos na. Wala na ang babuyan ko. Wala na ang pera ko. Baon na ako sa utang. Sira na ang buong buhay ko. Pinanood ko siyang bumagsak at wala akong naramdaman kahit katiting na awa. May dahilan sa likod ng pagbagsak ng bawat kaawa-awang tao at ang pagbagsak ni Victor ay sarili niyang gawa. Noong ninakaw niya ang 2 taon kong pinaghirapan, naisip ba niyang hahantong ito sa ganito? Noong palihim siyang pumapasok sa gabi para sirain ang farm ko, magpakalat ng kasinungalingan at lasunin ang pakain ko, naisip ba niyang hahantong ito sa ganito? Noong tinipid niya ang biosecurity para lang makatipid ng kaunting pera at isinugal ang kaligtasan ng buong farm niya, naisip ba niyang hahantong ito sa ganito? Siya ang pumili ng landas na ito. Siya rin ang lulunok sa mapait nitong bunga. Hindi ko na siya muling nilingon. Tumalikod ako at bumalik sa farm ko. Tapos na ang panahon niya. Ang sa akin ay nagsisimula pa lang. Matapos bumagsak ang farm ni Victor, ang Eco Farm ko na lang ang natitirang sertipikadong modelong Eco Farm sa buong bayan. Pagsapit ng katapusan ng Hunyo, umabot na sa 200 libra ang timbang ng unang batch ng mga pinatatabang baboy ko. Halos handa na silang dalhin sa merkado. Lahat sila ay pinalaki gamit ang sarili kong probiotic fermented feed. Walang kahit isang antibiotiko, matibay at siksik ang karne, at maganda ang pagkakamarble ng taba nito. Kung ihahambing sa karaniwang karne ng baboy, ibang antas na ito. Nagpadala si Serena ng mga sample ng karne sa Provincial Academy of Agricultural Sciences para masuri. Nang dumating ang resulta, halos hindi kami mapakali sa tuwa. Lahat ng sukatan ay lumampas sa pambansang pamantayan para sa green food. Umabot sa 65% ang lean meat ratio. At 30% namang mas mataas ang nilalaman ng unsaturated fatty acids kumpara sa karaniwang karne ng baboy. Ganap nitong natugunan ang pamantayan para sa premium eco-pork. Bitbit ang ulat, direkta akong nakipag-ugnayan sa pinakamalaking premium fresh food chain sa lungsod, ang Fresh Elite. Dalubhasa sila sa mga dekalidad na organikong produkto. Mayroon silang 12-dosenang tindahan sa buong lalawigan. At napakataas ng kanilang pamantayan pagdating sa kalidad ng karne ng baboy. Mismo ang direktor ng kanilang procurement ang nagmaneho papunta sa farm ko kasama ang kanyang grupo. Isa-isa nilang sinuri ang lahat. Ang kondisyon ng mga kulungan, ang mga formula ng pakain, ang mga protocol sa biosafety, ang pamamahala sa basura, at ang buong integrated eco-farming cycle. Buong araw nilang sinuri ang bawat detalye. Pagkatapos ay nagkatay sila ng isang baboy sa mismong lugar at sinuri ang karne nito. Doon mismo nila ginawa ang pasya. Mr. Chen, ang kalidad ng eco-pork ninyo ang pinakamaganda na nakita ko. Mas maganda pa kaysa sa imported na karne ng baboy na kasalukuyan naming ibinebenta.
Kukunin namin ang lahat ng 150 pinatatabang baboy sa batch na ito. Timbang habang buhay pa. 18 yuan bawat libra. 3 yuan na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Buong bayad agad. Walang kahit 1 sentimong pipigilan. 18 yuan bawat libra. Napatalon ang puso ko. Mabilis na tumakbo ang mga numero sa isip ko. 150 baboy. Karaniwang timbang na 220 libra bawat isa. 18 yuan bawat libra. Halos 4,000 yuan ang kikitain sa bawat baboy. Aabot sa 600,000 yuan ang kabuang kita mula sa 150 baboy. Pagkatapos ibawas ang gasto sa pagkain, mga biik, at pasahod, mahigit 300,000 yuan ang malilinis na kita. Sa isang batch pa lang na ito, mababawi ko na ang bawat sentimong inilabas kong puhunan. At may matitira pang mahigit 100,000 yuan na purong tubo. Walang problema. Ayos sa akin ang presyong iyan. Pirmahan na natin ang kontrata. Pinilit kong huwag ipakita ang sobrang pananabik ko. Doon mismo, nilagdaan ko ang kasunduan sa pagbili kasama ang direktor ng procurement. Kinabukasan ng umaga, isa-isang pumasok sa farm ko ang mga refrigerated truck ng Fresh Elite. Ang mga manggagawang magkakapareho ang uniforme ay maingat na isinakay ang mga baboy sa mga truck. Lahat sila ay matataba at malalakas. 600,000 yuan ang pumasok sa account ko noon ding oras na iyon. Nakatitig ako sa mahabang hanay ng mga numero sa banking app ng phone ko. Nakatayo sa tabi ko sina nanay at tatay. Nanginginig ang mga kamay nila sa matinding emosyon. Namumula ang mga mata ni nanay. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang mga luha niya. 2 taon ng paghihirap. 4 na buwan ng walang tigil na pagpupursige sa pinakamahihirap na araw. Lahat ng iyon ay naging sulit. Isa-isang umalis ang mga refrigerated truck mula sa farm. Habang dumaraan ang mga ito sa baryo, nagkagulo ang buong lugar. Nagsiksikan ang mga taga-baryo sa gilid ng kalsada. Nalalaki ang mga mata nilang nakatingin sa sunod-sunod na truck na may logo ng Fresh Elite. Naku po! 18 yuan bawat libra. 3 yuan na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. 600,000 yuan agad sa batch na ito pa lang. Talagang yumaman na si Marcos. Diretsong napupunta sa mga premium na supermarket sa lungsod ang mga baboy niya. Pagkain iyon ng mayayaman. Dati, halos magmakaawa si Victor sa Katayan para tanggapin ang mga baboy niya sa napakababang presyo. Kung ikukumpara rito, parang magkaibang mundo. Sino ba ang mag-aakalang ang lati ang lupang walang may gusto ay magiging minahan ng ginto? Talagang may kakaiba si Marcos. Nakatayo rin si Victor sa gitna ng mga tao. Pinapanood niya ang mga refrigerated truck na isa-isang dumaraan sa harapan niya. Pinapanood niya akong nakikipagkamay at nakikipagtawanan sa direktor ng procurement. Unti-unting nawala ng sigla ang buong katawan niya. Namutla ang mukha niya. Siya mismo ang tumawa sa akin noon dahil itinapon ko raw ang pera ko sa isang lasyan. Minamaliit niya akong parang isang hamak na taong marunong lang magpakain ng baboy. Pero sa loob lamang ng 6 na buwan, narating ko ang antas na hindi niya maaabot kahit buong buhay niya at naiwan ko siya ng napakalayo. Ang Audi na ipinagmamalaki niya noon ay mukhang kawawa sa tabi ng hanay ng mga refrigerated truck na ito. Sa mismong sandaling iyon, umiti ang direktor ng procurement at nagsalita. Mr. Chen, bukod sa batch na ito, nais ka rin naming alukin ng pangmatagalang eksklusibong kasunduan sa pagsusupply. Sa susunod na 2 taon, lahat ng baboy na ilalabas ng farm ninyo ay sa Fresh Elite mapupunta. Mananatiling 3 yuan na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado ang minimum naming presyo. Kapag tumaas ang presyo sa merkado, tataas din ang sa amin. Kapag bumaba naman ito, mananatiling nakapirmi ang presyo namin. At higit pa roon, gusto naming makipagtulungan sa inyo para ilunsad ang tatak na EcoPure sa lahat ng tindahan namin sa buong lalawigan. Pantay na hasyan sa kita, 50-50. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, sumabog sa ingay ang buong paligid. Eksklusibong kontrata sa pagsusupply. 2 taong garantisadong minimum na presyo. Sariling tatak ng produkto na magkatuwang nilang ilulunsad. Ibig sabihin nito, hindi ko na kailangang mag-alala pang magbenta ng kahit isang baboy. Premium na presyo, garantisado. Papasok ang pera ng tuloy-tuloy. Nang marinig iyon ni Victor, napahapay ang buong katawan niya. Umubo siya at dumura ng dugo. Pagkatapos ay bumagsak siya diretso sa lupa. Nagkagulo ang mga taga-baryong nasa paligid. Nagmamadali silang lumapit para tulungan siyang makatayo. Pero sa gitna ng kaguluhan, ako pa rin ang hinanap ng mga mata niya. Puno ang mga iyon ng desperasyon at pagsisisi. Hindi siya makapagsalita kahit isang salita. Tiningnan ko siya.
At wala akong naramdaman. Kahit katiting. Hindi ko siya sinusubukang ipahiya. Sadyang patuloy lang na lumalawak ang landas ko. Samantalang matagal na niyang isinara ang sarili niyang daan. Nang gabing iyon, nagdaos ako ng salu-salo sa pinakamagandang restaurant sa bayan para ipagdiwang ang tagumpay. Gusto kong pasalamatan si Serena, ang mga manggagawa sa konstruksyon, at sina nanay at tatay na hindi kailanman tumigil sa paniniwala sa akin. Habang nasa hapagkainan kami, itinaas ni Serena ang kanyang baso at tumingin sa akin. Kumikinang na parang mga bituin ang mga mata niya. Marcos, binabati kita. Nagawa mo. Tumingin ako sa kanya. Punong-puno ng pasasalamat ang puso ko. Kung wala siya, hindi ko mararating ang layo ng narating ko ngayon. Hindi lang ako. Magkasama natin itong nagawa. Ibinangga ko ang baso ko sa baso niya at inubos iyon ng isang lagukan. Nang patapos na ang salu-salo, humarap ako kay Serena. Serena, gusto kong magsimula ng isang kooperatiba sa pag-aalaga ng baboy. Isama natin ang mga taga-baryong gustong mag-alaga. Ako ang magbibigay ng kaalaman at mga bit. Ako rin ang bahala sa lahat ng bentahan. Para lahat ay kumita. Sasama ka ba sa akin? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Serena. Mariin siyang tumango. Siyempre naman. Ito ang talagang mahalaga. Ngumiti ako. Akala ni Victor, ang pag-aalaga ng baboy ay tungkol lang sa pagpiga ng tubo, panlalamang sa mga manggagawa at pagtitipid sa maling paraan. Pero hindi niya kailanman naunawaan. Ang tunay na pagsasaka ay nakasalalay sa kakayahan, pananaw at sama-samang pag-angat ng lahat. Hindi dito nagtatapos ang landas ko. Ang balitang magsisimula ako ng kooperatiba ay kumalat sa buong baryo sa loob lamang ng isang gabi. Kinabukasan ng umaga, siksikan ang bulwagan ng komite ng baryo. Lahat ay gustong sumali. Baliw na bata, isama mo ako. May 2 akong ektarya ng lupa. Gusto kong mag-alaga ng 10 baboy. Turuan mo ako ng alam mo. Baliw na bata, may utang akong paghingi ng tawad sa iyo. Nakisabay ako noon sa panunukso ng iba sa iyo. Huwag mo sana akong masamain. Gusto kong gawin ito ng tama. Gabayan mo ako. Naniniwala kami sa iyo. Kaya mo kaming dalhin sa mas magandang buhay. Ano man ang sabihin mo, susunod kami. Habang tinitingnan ko ang lahat ng sabik na mukha, may kung anong gumalaw sa kaibuturan ng dibdib ko. Ipinaliwanag ko ang mga tuntunin ng kooperatiba. Libreng teknikal na gabay mula sa akin. Iisang pamantayan sa supply ng mga beef at probiotic fermented feed. Iisang biosecurity protocol para sa lahat. At kapag oras na ng bentahan, bibilhin muli ang lahat ng baboy sa presyong mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Ang kailangan lang nilang gawin ay alagaan ang mga baboy ayon sa itinakdang pamantayan. Hindi na nila kailangang mag-alala kung saan magbebenta. Hindi na nila kailangang mag-alala kung paano ito gagawin. Hindi pa man ako tapos magsalita, mahigit 30 sambahayan na ang pumirma agad sa kasunduan ng pagiging miyembro ng kooperatiba. Pinanood ni Mayor Roy ang lahat ng nangyayari at tinapik ako sa balikat. Baliw na bata, may napakaganda kang nagawa para sa baryong ito. Pasensya na at hindi kita natulungan noon. Mula ngayon, anumang kailanganin ng kooperatiba, nasa likod mo ang baryong ito. Habang mabilis na lumalago ang kooperatiba, hindi ko inaasahan na ang isang Victor na wala nang mapuntahan ay gagawa pa ng mas baliw na bagay. May utang siyang halos 700,000 yuan sa mga supplier ng pakain at sa bangko. Hindi tumitigil ang mga naniningil sa pagtawag. May mga paunawa ng foreclosure na nakadikit sa pintuan ng bahay niya. Nagbabanta na rin ng diborsyo si Diana at bumalik na sa bahay ng mga magulang niya. Dahil wala na siyang ibang malapitan, ibinaling niya ang atensyon niya sa mga patay na baboy. Isang araw, tumawag sa akin nang nagpapanik ang isa sa mga miyembro ng kooperatiba. Marcos, pumunta ka rito agad. Hinukay ni Victor ang mga patay na baboy na inilibing niya. Sa kalagitnaan ng gabi, isinakay niya ang mga iyon sa isang truck. Hindi namin alam kung saan niya dadalhin. Parang lumubog ang sikmura ko. Alam na alam ko kung ano ang binabalak niya. Malinaw ang batas. Ang mga baboy na namatay dahil sa sakit ay kailangang dumaan sa ligtas na proseso ng pagtatapon at malalim na paglilibing. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkatay, pagbebenta, o pagdadala sa mga ito. Hinukay ni Victor ang mga baboy na iyon para ibenta sa isang iligal na katayan kapalit ng pera para mabayaran ang mga utang niya. Hindi lang ito mabigat na krimen. Pagsusugal ito gamit ang buhay ng ibang tao. Kapag nakapasok sa supply ng pagkain ang mga baboy na may African swine fever, magiging napakalubha ng mga kahihinatnan. Sinabihan ko ang miyembro ng kooperatiba na patuloy na magbantay.
Pagkatapos ay inilabas ko ang phone ko at tumawag sa pulis. Tumawag din ako sa County Market Supervision Bureau at sa tanggapan ng paghahayupan. Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon. Pagkababa ko ng tawag, agad akong sumakay sa sasakyan kasama si Serena at sinundan namin ang lokasyong ipinadala ng miyembro. Minamaneho ni Victor ang isang lumang truck. Sakay nito ang mga patay na baboy na dadalhin sa isang iligal na katayan sa Karatig na county. Sinundan namin siya sa buong biyahe. Sa isang checkpoint sa kalagitnaan ng daan, sabay siyang hinarang ng mga pulis at mga opisyal mula sa Market Bureau at Livestock Office. Nang mabuksan ang pinto ng truck, agad na sumalubong sa lahat ang matinding amoy ng nabubulok na laman. Punong-puno ng mga bangkay ng baboy ang likurang bahagi ng truck. Ang ilan sa mga ito ay nagsisimula ng mabulok. Hinila ng mga opisyal si Victor palabas ng kabina. Maputlang-maputla ang mukha niya. Hindi mapigilan ang panginginig ng buong katawan niya. Agad na kumuha ng mga pahayag ang mga opisyal sa mismong lugar. Siniguro ang lahat ng ebidensya at kinumpiska ang lahat ng patay na baboy para sa wastong biosafe disposal. Kaagad ding inaresto si Victor. Sa pagkakataong ito, wala nang balikan. Produksyon at pagbebenta ng pagkain na hindi pumapasa sa mga pamantayan ng kaligtasan at pagharang sa mga hakbang para sa pag-iwas at pagkontrol sa epidemya ng hayop. Pinagsamang 2 kaso. Buong bigat ng batas ang babagsak sa kanya. Nang makarating ang balita sa baryo, wala ni isang taong naawa sa kanya. Tama lang sa kanya. Nabaliw na ba siya? Nagbebenta ng mga patay na baboy? Parang isinumpa niya ang sarili niyang angkan. Ang mga taong tulad niya ay dapat mabulok sa kulungan. Tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Alam ko nang wala siyang kabutihan noon pa man. Ngayon malinaw ng bulok siya hanggang sa kaibuturan. 7 araw matapos maaresto si Victor, naghain ng diborsyo si Diana. Isinama niya ang mga anak nila pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang at inalis ang lahat ng natitira sa kanilang bahay. Ang tahanang minsang pinaghari-harian ni Victor nang may labis na pagmamataas ay tuluyan nang nawala. Halos wala na akong oras para pansinin iyon. Buong bilis nang tumatakbo ang kooperatiba ko. Lahat ng mahigit 30 sambahayang miyembro ay nakapagpatayo na ng maayos na kulungan ng baboy. Araw-araw kaming umiikot ni Serena sa bawat bahay. Inaayos ang mga formula ng pakain at nagsasagawa ng mga inspeksyon sa biosafety. Lahat ng mga biik ay naipamahagi na at maayos ng nakapwesto. Ilang ulit ding bumisita ang mga opisyal ng county at itinalaga nila ang kooperatiba ko bilang modelong kooperatiba para sa pagpapaunlad ng kanayunan sa buong county. May plano rin silang ipatupad ang modelo ko ng eco-farming sa buong county. Mabilis maubos sa mga tindahan ng Fresh Elite ang eco-pork ko. Ganap nang nakilala at naitatag ang tatak na EcoPure. Dumadami ang mga distributor mula sa ibang rehiyon. Isa-isa silang kumakatok sa pinto ko, lahat gustong makipagpartner. Patuloy na mas gumaganda ang direksyon ng lahat. Sa wakas, nagawa kong gawing totoo at matibay ang 2 taon ng sakit at kahihiyan. Hindi ko lang nabawi ang lahat ng kinuha sa akin. Nadala ko rin ang buong baryo sa landas ng kasaganaan. Pagkalipas ng 3 buwan, binuksan ang paglilitis kay Victor. Dumalo ako bilang orihinal na nagsampa ng reklamo. Sa loob ng hukuman, iniharap ng mga taga-usig ang kumpletong hanay ng ebidensya. Mga pisikal na ebidensya, mga nakasulat na pahayag, at mga ulat ng laboratorio tungkol sa paggawa at pagbebenta niya ng karne mula sa mga patay na baboy. Nasa talaan din ang sinadya niyang pagsabotahe sa operasyon ng farm ko at ang pagpapakalat ng maling chismis tungkol sa sakit. Bawat isa, bawat ginawa niya, matibay na ebidensya. Nakatayo si Victor sa pwesto ng nasasakdal. Puti na ang kanyang buhok. Mukha siyang ubos na ubos. Wala ni katiting na bakas ng dating kayabangan. Para siyang bunto ng putik. Sa wakas, inilabas ng hukuman ang hatol. Ang nasasakdal na si Victor Lin ay napatunayang nagkasala sa paggawa at pagbebenta ng pagkaing hindi pumapasa sa mga pamantayan ng kaligtasan. Hinahatulan siya ng 2 taong pagkakakulong. Napatunayang nagkasala rin sa paghadlang sa pag-iwas at pagkontrol sa epidemya ng hayop. Hinahatulan siya ng 1 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Pinagsamang hatol para sa maraming kaso. Kabuang sentensya na 4 na taong pagkakakulong. Dagdag pa rito, multang 100,000 yuan. Sa sandaling basahin ang hatol, nanghina ang mga tuhod ni Victor. Bumagsak siya sa pwesto ng nasasakdal at kinailangang buhatin palabas ng mga opisyal ng hukuman. Nakita ko ng mga mata niya sa gallery. Puro pagsisisi ang laman nito pero huli na ang lahat. 4 na taon sa loob ng kulungan. Pagsapit ng paglaya niya, tuluyan ng umusad ang mundo nang wala siya. Siya mismo ang nagtulak sa sarili niya sa bangin gamit ang sariling mga kamay.
Paglabas ko ng hukuman, tumabi si Serena sa akin at marahang tinapik ang balikat ko. Tapos na. Tumingala ako sa araw, dahan-dahang tumango, at naramdaman ang kapayapaang hindi ko pa kailanman naranasan. Tama. Tapos na. Bumalik ako sa dating lasyan. Pinalawak ko pa ito ng 20 ektarya. Nagtayo ng bagong feed processing plant at slaughter facility. Nakumpleto ang isang ganap na integrated supply chain mula sa pagpaparami at pag-aalaga hanggang sa pagkatay at pagbebenta. Nagsimulang makita ng mga kabataan sa baryo ang oportunidad. Isa-isa silang bumalik mula sa lungsod at sumali sa kooperatiba. May ilan na nag-aalaga ng mga baboy, may ilan na humahawak ng bentahan, at may ilan na nagpapatakbo ng live stream channels. Bumalik ang sigla ng buong baryo. Ang dating walang laman na lugar ay nagkaroon ng trabaho at kita para sa bawat sambahayan. Wala nang umaalis para magtrabaho sa lungsod. Naglatag ng mga bagong konkretong kalsada, naglagay ng mga ilaw sa lansangan at nagtayo ng community square. Ganap na nabago ang buong baryo. Mahilig sabihin ni Mayor Roy, lahat ng mayroon ang baryong ito ngayon, utang namin kay Marcos. Ngunit alam ko na hindi ito kailanman gawa ng iisang tao lang. Kung wala si Serena na laging nasa tabi ko, gumagabay sa mga polisiya at tumutulong sa teknikal na gawain, hindi ako makakarating dito. Kung wala ang tiwala ng mga taga-baryo, walang kooperatiba. Ika-28 araw ng huling buwan ng lunar calendar. 2 araw bago ang bagong taon. Nagsagawa ang kooperatiba ng year-end profit-sharing meeting. Ang pinakamataas na kumita na sambahayan ay nakapag-uwi ng mahigit 100,000 yuan. Kahit ang pinakamababa, nasa 20,000 hanggang 30,000 pa rin. May hawak na sobre, nakangiti ng malawak ang bawat taga-baryo, paulit-ulit akong pinasasalamatan. Pagkatapos ng pulong, hinila ako ni Serena papunta sa burol sa tabi ng farm. Tumingin kami sa ibaba kung saan makikita ang pig farm at ang baryo, parehong kumikinang sa ilaw. Ngumiti siya at nagsabi, Marcos, tingnan mo to, ikaw ang gumawa nito. Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang lahat sa ibaba. May mabigat na bagay na umangat sa dibdib ko. 1 taon ang nakalipas, latsean lang ito na walang gustong kumuha. 1 taon pagkatapos, naging makina ito ng kasaganaan ng buong baryo. 1 ginto. Humarap ako kay Serena. Kalahati ng lahat ng ito ay sayo. Mula pa sa simula, naniwala ka sa akin ng walang pag-aalinlangan. Nandyan ka sa bawat hakbang ko. Kung wala ka, wala itong lahat. Kumuha ako ng maliit na kahon ng singsing sa bulsa ko. Lumuhod ako at inialok ito sa kanya. Serena, salamat sa paglakad mo sa tabi ko nitong nakaraang taon. Mananatili ka ba sa akin sa lahat ng mga taon na darating? Para sabay nating itayo ang pangarap na eco-farming na ito. At para sabay tayong bumuo ng magandang buhay? Natigilan si Serena. Biglang namula ang mga mata niya. Umalis ang luha. Mariin siyang tumango. Tama. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya at niyakap siya ng mahigpit. Sa ibaba ng baryo, isa-isang pumutok ang mga paputok. Napuno ang hangin ng amoy ng pulbura. Sa sumunod na tagsibol, umabot sa panibagong antas ang eco-farming business ko. Nakipagtulungan kami sa Provincial Academy of Agricultural Sciences para magtayo ng Eco-Farming Research and Development Center. Si Serena ang naging direktor ng center. Pinamunuan niya ang pananaliksik sa probiotic fermented feed at integrated eco-farming cycles. Patuloy niyang pinapino ang mga teknik, binabawasan ang gastos, at pinapataas ang kalidad ng karne ng baboy. Ang aming EcoPure brand ay nakakuha ng National Green Food Certification. Inilunsad kami sa National Fresh Food E-commerce platform, sabay online at in-store na bentahan. Lalong lumalaki ang pangalan ng brand. Dumarating ang mga magsasaka mula sa ibang rehiyon para makita kami. Binibisita nila ang farm ko para matuto. Ibinabahagi ko ang lahat ng libre, walang itinatagong kaalaman tungkol sa eco-farming. Ibinibigay ko pati ang mga pangunahing teknik, bawat detalye. May nagtanong sa akin, hindi ka ba natatakot na malampasan ka ng iba? Palagi akong ngumiti at sinasabi na ang layo ng mararating ng isang tao ay hindi nakasalalay sa dami ng nalalamangan niya. Nakasalalay ito sa dami ng mga taong naiaangat niya kasama niya. Ang industriyang ito ay unlad lang kapag lahat ay nagsusumikap sa kalidad. Kapag sabay-sabay nating itinaas ang pamantayan, aangat ang buong industriya at mas lalayo tayong lahat. Itinuring ni Victor ang pag-aalaga ng baboy na parang sariling kaharian. Hindi niya kayang tiisin na may mas mahusay sa kanya. Sinabotahin niya ang lahat sa paligid niya, at sa huli ay naitulak niya ang sarili niya sa sulok. Ginawa kong negosyo ng lahat ang pag-aalaga ng baboy. Isama ang baryo at mas lalawak ang daan para sa ating lahat.
Noong tag-init na iyon, nagkasakit ng malubha ang ama ni Victor, ang aking tiyuhin. Na-admit siya sa ospital at kailangan ng malaking operasyon. Walang malapitan ang tita ko. Kaya pumunta siya sa farm ko na umiiyak. Nasa kulungan si Victor. Wala siyang magagawa. Naibenta na namin lahat ng meron kami, pero hindi pa rin sapat para sa gasto sa operasyon. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Tumingin sa kanya sina nanay at tatay ng may awa. Ano man ang nangyari, pamilya pa rin siya. Mas matimbang ang dugo kaysa sa lahat. Tulungan mo kami kung kaya mo. Matagal akong nanahimik. Hindi ko makalimutan kung paano, noong pinutol ni Victor ang sahod ko at pinagtawanan ako, nakatayo lang ang tiyuhin at tita ko sa tabi niya at sinusuportahan siya. Sinasabi pa nila na dapat akong magpasalamat dahil may trabaho ako. Noong nilaso ni Victor ang feed ko, wala silang sinabi para ipagtanggol ako. Pero nang makita ko ang unti-unting paghina ng aking tiyuhin sa ospital, bumigay ang puso ko. Pumunta ako sa ospital at binayaran ko ang buong operasyon niya. Kinuha ko ang pinakamahusay na surgeon. Pagkatapos ng operasyon, ligtas na ang kalagayan ng aking tiyuhin. Hinawakan ako ng tita ko at tuluyang napaluha. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, sinasabing mali sila at nabigo silang maging magulang. Sabi ko lang, hayaan na natin ang nakaraan. Itago ninyo ang pera. Ganito lang talaga ang ginagawa ng pamilya. Hindi ko pinapatawad si Victor. Ayaw ko lang hayaang hadlangan ng galit ang tamang gawin. Pagkatapos nito, nagbago ang tingin ng buong baryo sa akin. Sinasabi nila na si Marcos ay hindi lang magaling. May tunay siyang pagkatao. Walang ibang tutulong sa taong minsang nanakit sa kanya. Bago ang Mid-Autumn Festival, bumisita ako kay Victor sa kulungan. Mahigit 1 taon sa loob ang lubos na nagpabago sa kanya. Nangayayat siya ng husto. Halos hindi na siya makilala. Wala na ang dating yabang. Ang natira na lang ay manhid na pagod at bigat ng loob. Nang makita niya ako, matagal siyang nakatitig. Pagkatapos ay ibinaba niya ang ulo. Marcos, patawad. Salamat sa pera para sa operasyon ng tatay ko. Huwag mong pasalamatan ako. Para sa tiyuhin ko ang perang iyon. Wala itong kinalaman sa'yo. Tiningnan ko siya, matatag ang boses. Lahat na nangyari sa'yo, sarili mong gawa. Hindi ako nandito para manghamak. Nandito ako para sabihin sa'yo na naging maayos ang operasyon ng tatay mo. Nagre-recover na siya. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Gawin mo ng tama ang pagsilbi sa iyong sentensya at lumabas ka na handang magsimulang muli. Umangat ng ulo si Victor. Agad na bumagsak ang luha niya. Tinakpan niya ang mukha gamit ang 2 kamay at napahagulgol ng malakas. Marcos, mali ako. Sobrang mali ako. Kung hindi ko nawala ang isip ko noon, kung hindi kita niloko at hindi kita tinraidor, hindi ako mapupunta rito. Pinabayaan kita. Pinabayaan ko ang pamilya ko. Matagal siyang umiyak, inilalabas ang bawat patak ng pagsisisi na matagal niyang kinimkim. Pinanood ko lang siya at hindi ako nagsalita. Walang mas inutil pa sa pagsisisi kapag huli na ang lahat. Kung nagkaroon lang siya ng kahit kaunting konsensya noon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pagkatapos ng pagbisita, tumayo ako at lumabas. Bumagsak ang sikat ng araw sa balikat ko habang lumalabas ako ng tarangkahan ng kulungan. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, sarado na ang lahat sa pagitan namin. Hindi ka patawaran kundi pagbitaw. May kanya-kanya na kaming landas at ako ay tumatakbo patungo sa akin. Mabilis ang paglipas ng panahon. 2 taon ang lumipas na parang isang kisapmata. Sa loob ng 2 taong iyon, lalo pang tumatag at lumago ang eco-farming business ko. Ang EcoPure brand ay naging isa sa mga pinakakilalang eco-pork brands sa buong lalawigan. Mahigit 20 direktang tindahan na pagmamay-ari ng brand ang nabuksan sa buong bansa. May mga partnership din sa mahigit 200 premium supermarkets. Umabot sa mahigit 200 milyong yuan ang taunang kita. Lumawak ang kooperatiba mula sa isang baryo hanggang sa 8 karatig na bayan. Mahigit 500 sambahayan ng magsasaka ang sumali. Nakapagbigay ito ng trabaho para sa mahigit 1,000 tao. Naging modelong kooperatiba ito sa buong lalawigan. 2 taon na kaming kasal ni Serena. Sa araw ng aming kasal, punong-puno ng saya ang buong baryo. Kusang loob na tumulong ang mga taga-baryo. Pinalibutan nila ng pulang parol ang daan mula sa bungad ng baryo hanggang sa aming bahay. Mas masigla pa kaysa bagong taon. Si Mayor Roy ang naging saksi namin. Kinuha niya ang mikropono sa seremonya, nanginginig ang boses sa emosyon. Sina Marcos at Serena ang pinakamalaking biyayang natanggap ng baryong ito. Kung wala sila, wala ni isa sa lahat ng ito.
Sa ngalan ng bawat lalaki, babae, at bata sa baryong ito, hinihiling ko ang isang masayang pagsasama at panghabang buhay na kaligayahan. Umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan at sigawan. Tiningnan ko si Serena na nasa wedding dress sa tabi ko. Sobrang punang puso ko na parang sasabog na. Noon, sa Lachian kami unang nagkakilala. Ngayon, magkatabi kami sa pagharap sa buhay, matapos lampasan ang lahat ng unos. Nakita naming lumago ang isa't isa. Siya ang partner ko sa negosyo. Siya rin ang partner ko sa buhay. At siya ang taong pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Sa ikalawang taon ng aming pagsasama, nagkaroon kami ng anak na babae. Ang palayaw niya ay Nana. Ang buong pangalan niya ay Chen Yang King. Isang karakter mula sa pangalan ko at isa mula sa pangalan ni Serena. Araw-araw, hawak ni nanay at tatay ang apo nila. Ngumingiti sila ng malawak na parang sasabog ang mukha sa saya. Lalong tumitibay ang kanilang kalusugan sa bawat araw. Ang pag-aalala na dati nakaukit sa kanilang mga mukha ay tuluyan ng nawala. Ang baryo ay nagbago ng hindi na makilala. Ang dating mahirap at nakalimutang lambak ay isa na ngayong modelong eco-farming na nayon sa lalawigan. Bawat sambahayan ay nakapagpatayo ng bagong bahay at nakabili ng sasakyan. Na-renovate ang paaralan ng baryo. Naitayo ang isang tahanan para sa mga matatanda. Ang matatanda at kabataan ay namumuhay ng maayos at panatag. Ang dating Lachian ay isa ng eco-farming visitor park. Dumarayo ang mga tagalungsod upang maranasan ang buhay sa bukid. Naging sikat itong destinasyon. Nagbunga ito ng pagsigla ng mga homestay at rural dining sa lugar. Sinasabi ng mga taga-baryo na ginawang kayamanan ni Marcos ang Lachian. Pero alam ko na ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa iisang tao. Galing ito sa pangangailangan ng lahat para sa mas mabuting buhay. Sa lakas ng siyentipikong pagsasaka at sa mundong patuloy na umuunlad. Noong taglagas na iyon, pinalaya si Victor matapos niyang pagsilbihan ang buong sentensya. 4 na taon sa loob. Halos 4 na po na siya ngayon. Maputi na ang buhok niya. Yumuko na ang kanyang likod. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon kaysa sa tunay niyang edad. Hindi na siya bumalik sa baryo. Pumunta siya sa ibang lungsod upang maghanap ng trabaho at hindi na muling nagbalik. Paminsan-minsan, may taga-baryo na nakakasalubong siya sa kung saan. Sinasabing mabigat na pisikal na trabaho ang ginagawa niya sa mga construction site. May nagsabi sa akin nito. Mumiti lang ako ng tahimik at hindi nagsalita. Bawat tao ay pumipili ng sarili niyang landas. Binabayaran niya ang mga pinili niyang desisyon. Kung ano man ang mangyari sa kanya, nasa kanya na iyon. Sa huling lunar na buwan ng taon, bumagsak ang malakas na nyebe. Karga-karga ko ang aming anak kasama si Serena. Tumingin kami pababa sa baryong natatakpan ng puting nyebe at sa pig farm na kumikinang sa mainit na ilaw. Inabot ng aming anak ang kanyang munting daliri para hawakan ang nyebe, humahagikik sa tuwa. Sumandal si Serena sa aking balikat at mahina niyang sinabi. Lumilipas talaga ang oras. 5 taon, parang isang kisap mata. Tumango ako. Tama, 5 taon. 5 taon na ang nakaraan, pinaalis ako ni Victor na may 80,000 yuan, walang-wala ako. Lahat ay pinagtawanan ako. 5 taon ang lumipas, may sariling negosyo na ako, may asawang nagmamahal sa akin, may anak na nagbibigay liwanag sa buhay ko, pamilyang puno ng init, at isang buong baryo na aking natulungang iahon mula sa kahirapan. Naging kung sino ako ngayon na gusto kong marating. Yumuko ako at hinalikan ang noo ni Serena, nakangiti. Tama, 5 taon, at ang pinakamagagandang araw ay nasa unahan pa. Lalong bumibigat ang pag-ulan ng nyebe. Ang mga snowflake ay lumulutang sa mga bukirin at burol, bumabalot sa umuunlad na pig farm sa ibaba, parang makapal at mainit na kumot na nakalatag sa lupain. Ang malakas na pag-ulan ng nyebe ay tanda ng masaganang ani. Alam kong ang susunod na taon ay magdadala muli ng kasaganaan. Ang aking buhay at ang lupaing aming pinagtulungan ay kasing linis at kasing bukas ng bumabagsak na nyebe. Ang landas sa hinaharap ay puno ng liwanag.